Nagbabalik lang naman sina Amihan, Cassandra, Akil, Gaia, Mira at maging si Lyra. Nagkita na nga sina Pirena at Terra dito. Base sa mga eksena niya dito na mabait naman talaga si Dea. Baka wala ngang dugong sangre dito si Dea, pero may puso naman siya ng diwata. Nagpakita na sa wakas ang Devas at si Bathalang Emre dito. Mukhang makikiusap ang mga Ivtre dito na ibalik sila sa mundo ng Encantadia para tumulong sa mga sangre at the same time sa mga nasakop na diwata na walan ng paningin or nabulag dito si Nunong Imaw. At mukhang papasok na rin tayo dito sa Devas Arc. Kayo mga Encantadicts, handa na ba kayo sa mga paparating pa lang na malalaking mga revelasyon at mga twist? Abisala, palapit na talaga tayo sa mga malalaking twist at parang magi-end na yung iba't ibang mga arc dito at may panibagong arc tayo na dapat naabangan. At yan ang pag-uusapan natin for today's video sa recap ng Week 7 ng Encantadia Chronicles Sangre. So, sa Week 7, ito yung mga highlight na napanood natin. Gaya na lamang ng pagbabalik sa mundo ng mga tao ni Pirena at ang simula ng kanyang paghahanap kay Terra, ang pagbabalik ng ilan sa mga minahal at inaabangan natin na mga engkantado at ang pagbukas ng Devas Arc. With that being said, tara simulan na natin ang recap ng Week 7 ng Encantadia Chronicles Sangre at mapapasadahan natin yung mga yon. Simulan natin dito sa dalawang sangre na napasakamay or ipiniit ni Mitena. So tuluyan nang nakulong sina Flamara at Adamus ni Mitena dito. Kumbaga parang naging normal na engkantado na lang sila since nawala na nga yung mga kapangyarihan nila gaya ng Evictus. Pero kahit na gano'n nawala silang kapangyarihan, masasabi at makikita pa rin natin na malakas sila. Nakita natin dito yung pagpaparusa ni Mitena sa dalawa. Si Flamara is nilatigo niya dahil sa lakas ng loob niya na sumagot kay Mitena. At the same time, ang pakikipagtunggali ni Adamus sa mga malalakas daw na mga Minyave na kung saan natalo niya, di ba? Napuksa niya yung mga kinalaban niyang mga Minyave. So dun pala makikita natin kung kahit wala silang mga powers, ay nananalaytay pa rin sa kanila yung lakas ng pagiging sangre nila. At the same time, ang pangatlong sangre sa Encantadia, or tagapangalaga since hindi pa natin sure kung sangre nga ba talaga si Dea dito. So speaking of Dea, unti-unting nagkakaroon na rin siya ng spotlight dito at alam natin base sa mga eksena niya dito na mabait naman talaga si Dea. Hindi napaslang si Flamara dahil sa pagtutol niya at the same time nakapagbigay siya ng heads up or nakapagbigay siya ng babala kay Adamus dito patungkol doon sa parusang ipapataw sa kanya ni Mitena. Baka wala ngang dugong sangre dito si Dea, pero may puso naman siya ng diwata, di ba? Yung pusilak na puso ng diwata. Yun yung nakita ng brilyante ng hangin dito. Kaya napili niya si Dea na maging tagapangalaga niya. In fairness naman at roller coaster din yung emotion dito sa Encantadia Chronicles Sangre Week 7 kasi hindi lang siya pure actions at hindi lang siya pure gigil talaga at emotion. Talagang may komedyang dala dito ang pagdating ni Pirena sa mundo ng mga tao. Kung naalala niyo yung serye ni Glyza na Grazilda, ganun yung atake niya dito Grazilda na Grazilda talaga si Pirena sa mundo ng mga tao. Clueless no sa mga bagay-bagay talaga, napaka-inosente niya dito. Kaya tawang-tawa ako sa mga banat niya dito sa mga mortal. Syempre bago pa man makapunta sa mundo ng mga tao, si Pirena dito ay ikinulong muna siya ni Nunong Imaw kasi nagpupumilit siyang puntahan si Flamara at sabi nga ni Nunong Imaw na kailangan muna niyang sundin yung bugna niya. Kaya ayun nakulong muna siya sa bula sa Adamya. At the same time, para maipadala siya sa mundo ng mga tao, ay ginamit ni Nunong Imaw yung Revrasi na kung saan kaya nitong makapag-teleport from different world. Ginamit ni Nunong Imaw yun kay Pirena. Kaya as a result, meron palang pwedeng mangyari sa'yo kapag ginamit mo ang Revrasi. Kaya nawalan ng paningin or nabulag dito si Nunong Imaw. And hindi pa natin alam kung
pansamantala lang ba yung pagkabulag niya or permanente na ganun yung sitwasyon ng mga mata niya. Dahil nga nasa mundo na ng mga mortal si Pirena ay nag-alatitas of Manila muna siya. At sinimulan niya nang hanapin ang kanyang hadiya na si Tera. Sa una, di ba, hirap na hirap siya kung saan siya magsisimula, ganyan. Pero parang maliit yung mundo ng mga tao para sa kanilang dalawa dahil nagkita na nga sina Pirena at Tera dito. Pero yun nga lang, dahil first time nilang magkita ay hindi nila makilala yung isa't isa dito. Tsaka ang laking tulong nung duwende dahil napaka-Gen Z nung atake niya dito. Parang may pa-translator at Google dito si Madam Pirena. At syempre, hindi pa rin nawawala dito si Super Sangre Tera. Nagpamalas pa rin siya ng kanyang angking lakas, kapangyarihan, mula dun sa pagliligtas niya sa bangko hanggang sa pagpigil niya ng accident sa nag-aamok dun sa palengke at maging sa paglaban niya sa mga tao ni Gob Emil na humuhuli sa kanya. Talagang ipinakita niya dito kung gaano kalakas ang isang Tera. At ito na nga, nakita din natin dito yung biggest twist na dapat nating abangan sa mga paparating na mga episodes ng Encantadia Chronicles Sangre. Nagbabalik lang naman sina Amihan, Cassandra, Akil, Gaia, Mira at maging si Lyra. At mukhang totoo nga na magkakaroon dahil may mga theory akong mga nababasa sa mga social media platforms na baka magkaroon daw ng Devas Arc. Sa huling episode, nagpakita na sa wakas ang Devas at si Bathalang Emre dito. I know na napansin nyo din kung gaano kalawak ang Devas. Sabi ko nga, parang ang lakas yung maging Olympus, no? Yung design niya ng lakas maka-Olympus. Saka parang binigyan din nila ng linaw kung ano yung nangyari dito sa mga namatay noon na mga sangre or ng mga engkantado at diwata sa mga digmaan. Gaya nung si Minea at si Rakim. Si Minea naging simoy ng hangin. Si Rakim naman dito ay naging sinag ng araw at yung ibang mga engkantado na namayapa na rin ay naging ulap sa Devas. Brainy din yung mga writers parang ginawa na lang sigurong ganon yung eksena dito sa Encantadia Chronicles Sangre para syempre hindi nahanapin nung mga Encantadix din kung nasan ba si Reyna Minea, nasan ba si Haring Rakim, bakit wala sila sa Devas, diba? Kasi magiging plot hole yun kapag hindi natin sila nakita. So, yun naisip siguro nung writers dito kaya ganon yung naging explanation. At sa susunod na linggo, mukhang makikiusap ang mga Ivtre dito na ibalik sila sa mundo ng Encantadia para tumulong sa mga sangre at the same time sa mga nasakop na diwata. Pero ang malaking katanungan dito kung papayagan kaya sila ni Emre at kung papayagan man sila ni Bathalang Emre, for sure yung mga bumabang mga Ivtre ay hindi na rin natin sila masisilayan pa sa susunod na Encantadia Chronicles installment dahil baka maging gaya na rin sa kapalaran ni Haring Rakim at Reyna Minea yung mga buhay nila dito. And yun, mukhang patapos na ang Tera's arc dito at mukhang magkakasama na sila ni Pirena at makakarating na si Tera sa Encantadia. At mukhang papasok na rin tayo dito sa Devas arc. Kayo mga Encantadix, handa na ba kayo sa mga paparating pa lang na malalaking mga revelasyon at mga twist dito sa may Encantadia Chronicles Sangre? Ano kaya din yung magiging papel ng mga Ivtre dito sa mga bagong sangre? Ano sa palagay nyo pa yung mangyayari sa Encantadia? So let me know guys in the comment section. So ayun, exciting ang paparating pang mga episodes dito dahil unti-unti na nating nakikita yung maaring pagbagsak ni Mitena dito. At the same time, ang pagiging palaban ng mga bagong sangre, ang pagdating ni Tera at ang magiging role ng mga Ivtre sa mga bagong tagapangalaga. And ayun, maraming salamat sa panonood ng aking reaction video. So, shoutout lang natin itong mga ilan sa mga Encantadix or sa ilang mga viewers natin at subscribers na patuloy sa panonood ng ating mga reaction videos. Siyempre, unahin natin dito. Shout out to James Sales. Ayan, shout out to James Sales. The same time kay Blande Hamili or Blande Jamili. I don't know how to pronounce, pero shout out sa'yo. The same time kay Jack Carl
Ferds Tribaco. Ayan, shout out everyone! Yun, kung hindi ka pa rin nakasubscribe sa channel ko guys, don't forget to hit that subscribe button and that notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko pa. This has been CJ guys, your man of letters. Stay safe and stay motivated. Thank you for watching. Bye-bye!